Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Yes, good afternoon sa lahat ng ating mga kasambahay. Magandang hapon. Wow, napakaingay dito sa loob, ba? Ayan, nagtatalunan pa sila. Parang hindi kayo nabaha, ha? Parang hindi dumaan sa baha. Ayan. Ayan. May mga places po, I'm sure this time na inuulan, pero doon sa ating mga kasambahay, mag-ingat po kayo, ha? Ngayon po ay araw ng Lunes. Kuya, wherever you are, ang aming pagbati na isang magandang hapon sa programang Serbisyong Kasambahay. Hindi mo natin makakasama si Kuya. Biglaan po, mga kasambahay. Kanya, Kuya, ang aming pagbati na isang magandang hapon. 15 na tayo. 15 Agosto, sahod. Ayan. Palakpakan, ha? 15 po tayo ngayon, mga kasambahay. Again, sa ngalan po ni Kuya Daniel Gason, ako muna po ang pansamantalang makakasama niyo po maglilingkod sa araw na ito. Paanyaya na tayo, mga kasambahay. Napapanood pa rin po tayo via FB. Ano ba yung FB? Ayan. Facebook, hindi yan FB Harrison, FB Live. At gayon din sa www.untbweb.com. At syempre, mapapakinggan po tayo sa Radyo La Verdad 1350. 1350, that's the number. 1350. Kung kayo naman po ay nasa biyahe, biyahe. Speaking of biyahe, na nasa traffic. At mayroon po kayong mobile data connection, pwede nyo pa rin po na mapanood ang serbisyong kasambahay sa pamamagitan po ng UNTV application. I-download lang sa inyong smartphones or tablets. Wow! Araw-araw ay may mga kasama tayong doktor at isang abogado na naglalaan ng oras para magbigay po ng libreng serbisyo. Hi! Attorney Mel. Attorney Imelda Roque, hello. Magandang hapon. Wow, ang kulay ng ni Attorney Mel. At ganoon din si Dr. Mary Jane Guno. Hi, Doktora. Good afternoon po sa inyo. Ayan. At ang ating mga kasabay na maglilingkod ang dalawa na yan. Dr. Mary Jane Guno. At syempre, siya po ay isang espesyalista sa pediatrics and pedia, gastro and nutrition. Thank you very much sa inyong dalawa dyan. Tumawag lamang po kayo sa 442-6244, local 157. At syempre, makakausap po kayo nila. Yan. Makakausap po kayo nila. At pwede rin magsadya sa aming himpilan hanggang 5:45 ng hapon. May 2 oras pa talaga. Okay, ready na kayo? Umpisahan na natin ito. Mga kasambahay, marami tayong mga mapaglilingkuran ngayong hapon. Sa pamamagitan po ng mahalagang balita ngayong hapon, nagkakaroon na po ng positibong resulta ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Ayon po sa ulat ng Presidential Communications Office, bumaba ng 31% ang crime rate sa bansa at sa pinakahuling datos ng Philippine National Police mula po sa mahigit 17,000 recorded crime incidents noong Hulyo. Noong nakaraang taon ay nasa 11,000 na lamang ang naitala nitong Hulyo ng 2016. Kabilang po sa mga karaniwang krimen na naitatala ay ang karaniwan lang ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at maging ang carnapping. At alam mo, magandang balita yan, di ba? Dati-rate, sobra-sobra yung mga krimen. Imagine yung ibinaba. Ibig sabihin, effective, efficient yung approach na ginagawa mga kasambahay. At yung krimen na binabanggit, murder, pagpatay, rape, panggagahasa. At kasama na dyan po mga kasambahay yung carnapping, especially in Quezon City, dati-rate, left and right yung mga nababalitang carnapping. So, buwaba na po yung crime rate sa buong tala ng PNP. Now, matapos po ang ilang linggong sunod-sunod naman na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, pinangangambahan naman ang pagtaas ng halaga nito ngayong linggo. Ayon po sa oil industry players, 45 to 55 centavos per liter ang posibleng madagdag sa presyo ng gasolina, 75 to 75 centavos naman sa diesel at 60 to 70 centavos naman sa kerosene. Ayan. Ang oil
oil price hike ay dulot pa rin po ng patuloy na paggalaw ng halaga ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Doon sa mga may sasakyan, ayan, sabi nila, gusto nila mag-full tank kapag mababa, pero kapag mataas ay paunti-unti lang. Ito naman po, inilunsad ngayong araw ang One-Stop Shop Center for OFWs. Ang gandang balita ito, ha? Hindi na mapupudpud yung sapatos ng ating mga kababayan from one place to another, plus the traffic. Ito, one-stop shop. Ayan. Kanina lang ito, na-cover din ito kaninang Radyo La Verdad. Bukas po ang OSCO sa POEA Ortigas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Lunes po yan hanggang Biyernes. 14, take note, 14 na ahensya ng pamahalaan ang kasama sa programa gaya ng Department of Foreign Affairs. Ano makikita nyo diyan sa Department of Foreign Affairs? Siyempre, yung kuhanan ng mga passport. At nariyan din po ang National Bureau of Investigation. Ano naman yung National Bureau of Investigation? Siyempre, ang NBI. At siyempre, ang PhilHealth, TESDA, Bureau of Immigration. Kasama na din po dyan ang SSS. At maging ang Pag-ibig, Philippine Overseas Employment Administration. Kompleto talaga, ha? Tingnan mo. Kasama ang Commission on Higher Education. Wow. Professional Regulations Commission at ang PSA. Ano naman ang makukuha nyo sa PSA? Siyempre, ang Philippine Statistics Authority. Ang kasama ng ahensya dyan, which is under the PSA, ay ang National Statistics Office. Na kung may mga problema kayo doon sa inyong birth certificate, ito po naman ang mga ngasiwa. Yan. Ito naman ang in charge dito. Not only the birth certificate, kundi ang death certificate. Yan. Okay. At Senomar. Ayan. Ano ba yung Senomar? Kung halimbawa, magpapakasal kayo, gusto nyo makatiyak na yung isa ay talagang walang problema, pwede kayong kumuha niyan. Senomar. Marriage contract. Kasama na rin po dyan. Certificate of no marriage. Ayan. Ngayong araw din po ay nilunsad ang 24/7 hotline number 23. Take note of that. 2323. Ano yan? POEA. Upang tumanggap ng mga katanungan, reklamo at ilang pang concerns. Maganda yan. Alam niyo po kung bakit doon sa ating mga kababayan na immediate kailangan nila ng tanong, kailangan nila ng sagot. You just memorize that number 2323. Yan naman po ang number ng POEA sa ating mga kababayan kaugnay ng kanilang nais na mga impormasyon kung nais nila pong mangibang bansa. Samantala, sa linggong ito po ay pupunta ang ilang kinatawan ng DOLE, Department of Labor and Employment sa Saudi Arabia. Wow, ito another good news upang sunduin ang mga kababayan natin na naroon pa at bibigyan ng agarang tulong gaya ng financial assistance. Grabe na to. Legal assistance, medical assistance, at hindi nawala ang psychological assistance. Bakit? Doon sa mga kababayan natin na talagang totally na depressed, di ba? Mentally may effect yan. Kaya they need this. Thank you very much. Yan ang tinatawag na one-stop shop. Nilunsad ngayong araw na ito. Marami tayong mga OFW na magbe-benefit yan. Okay, sa iba pang balita, may higit po sa 70, 70,000 work visas ang naghihintay para naman sa highly skilled Filipino workers na nais magtrabaho naman sa bansang Qatar. O, doon sa mga nag-aantay ng kanilang application, eto na yon. Ayon kay Philippine Ambassador to Qatar, Wilfredo Santos, resulta ito ng kanyang pagkikipagpulong sa bagong Labor Minister ng Qatar ukol sa kapakanan ng mga migrant workers sa Doha, Qatar. Bagaman may mga bagong oportunidad, patuloy pa rin po ang paalala ng embahada at ng Philippine Labor Office sa Qatar sa ating mga kababayan. Dumaan po kayo sa tamang proseso upang makaiwas sa mga problema at sa mga illegal recruiter. Totoo naman yan kapag hindi kayo dadaan dyan. Hindi kayo dumadaan sa tamang proseso. Ang kalalabasan niyan ay maaari kayo mabiktima ng mga illegal o kaya yung mga illegal na recruitment agencies. Let's proceed now. Unti-unti nang nakakabawi ang Maynilad sa produksyon ng tubig na isinusupply sa mga residente sa West Zone ng Metro Manila. Yes, because last Saturday and even Sunday, di ba, yung mga kababayan natin nagkakaroon ng problema sa supply ng tubig. Kahapon po, naapektuhan ng nasa 850 na mga kababayan natin, mga residente, nang bumagal po ang paglilinis ng tubig
dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan nitong weekend. Anong paliwanag dito ng Maynilad? Nako, sabi ng Maynilad, sa sobra daw pong lakas ng ulan noong Sabado ay tumaas ang turbidity. Anong ibig sabihin ng turbidity? Volume ng putik sa tubig na galing po sa Ipo Dam papunta naman sa kanilang planta. At hindi ito kayang linisin agad ng kanilang pasilidad. Ang resulta po nito, nabawasan ng 750 million liters per day o MLD ang produksyon sa nakalipas na araw. Subalit ngayong araw, the good news is, bumaba po na ito sa 160 MLD. Bumaba na rin po sa 300 ang nephelometric unit. Sukat po ito ng sediment sa tubig. Ngunit posibleng abutin pa ng 3 araw bago maibalik sa normal ang water supply. Kaya ang payo nga nila, kinakailangan, pwede nyo naman itong gamitin, pero kung iinumin ninyo, make it a point na ito po ay pakuluan. Pwede nyo gamitin yan, panghugas, pero pag ininom nyo ang sinasabi po ng Maynilad, para makaiwas tayo sa anumang problema sa ating mga sikmura, lalong-lalo na kung may mga bata, ay kailangan daw po ay pakuluan ito. Okay. Sa ngayon po ay pinag-aaralan na ng Maynilad ang dahilan ng pagtaas ng turbidity sa tubig na huling nangyari po noong 2012. O bilangin nyo, 2012 nangyari, ngayon 2016. Sa mga lugar naman na apektado ang supply ng tubig, maaari mag-request sa Maynilad sa hotline 737-3311. Ayon, pwede kayong magpaano dyan, magpa-deliver. And that is free. If I'm not mistaken, that is free. Walang bayad yan, di ba? Wala pong bayad yung pag-supply ng Maynilad ng tubig. Okay. Dito muna tayo, mayroon tayong panawagan mga kasambahay. Kung sino man po ang nakakita kay Lola Simplicia talaga. Ganito yung spelling niya. Di ba yung Simplicia, so ibang Simplicia ito, Simplesia. Flor de Lesa. Mangyari po lamang na mag-text o tumawag. Yan yung picture niya. Kawawa naman, matanda na ito. Ito po yung mga numbers na pwede niyong tawagan. Mayroon silang cell number 0915-236-4476. At ito po ang direct line. 932-6338. Yan po. Huli nakita po ng Webes, August 11, 2016, 1:00 ng hapon sa may Kalayaan sa Batasan Hills, Quezon City. 78 years old na kasi ito. Ayun, Muli po, kung mayroon kayong nais i-konsulta, medical man yan o legal, tumawag lamang po sa 442-6244, local 157. Makakausap niyo po sa Dr. Mary Jane Guno, isang pediatrician and pedia gastro and nutrition specialists. Nakaantabay din po dyan si Attorney Mel Roque para naman sa inyong mga kwestyong legal. Ulitin ko po, magsadya rin sa UNTV Action Center Monday hanggang Friday 8 a.m. to 5 p.m. At tumawag po kayo sa telepono. Ito yung mga phone numbers na pwede niyong tawagan: 4426254, 4426255, 4426244, local 181. Hanapin niyo lang si Dayan. Yan. Si Dayan, ayun yun. At saka si Rome Travallo. Wow! Makibalita rin po sa aming social media accounts. Ito, madali lang ito. Facebook.com/Serbisyong Kasambahay. Mayroon din po kaming Twitter at UNTV_SK Serbisyong Kasambahay. Abbreviation po yan ng Serbisyong Kasambahay, SK. Mayroon din po kaming email. Doon sa mga hindi marunong mag-Facebook, mayroon kaming email. serbisyongkasambahay@gmail.com. Ang panauhin natin ngayong hapon in just a few minutes sa inyo na po, mga kasambahay. We will start from the Social Security System. Kaya kung mayroon po kayong mga nais itanong, mag-post lamang kayo sa aming Facebook page. Yan lamang po kayo. Magbabalik ang Serbisyong Kasambahay. Nagbabalik po muli ang Serbisyong Kasambahay. Sa ngalan pa rin po ni Kuya Daniel Rason. Alam nyo, itong guest natin ay kahit si Kuya, every time na magkikita sila ay suki din po ito ni Kuya, mga kasambahay. Hindi na kami magtatagal pa. Ito po ay bibigyan natin ng pagkakataon. The Vice President for Public Affairs and Special Events ng Social Security System. We're very honored dahil makakasama natin yan. Pero bago yan, mga kasambahay, ito muna, panoorin nyo ito. Ang Social Security System o SSS ay isang social insurance program para sa mga empleyado ng pribadong sektor at maging
ang mga may sariling pinagkakakitaan. Ito ay pinatupad alinsunod sa Republic Act No. 1161 o ang Social Security Act of 1954. Ang mga miyembro nito ay may matatanggap na benepisyo sa panahon ng pagkakasakit, maternity, disability, retirement, at maging sa death and funeral. Subalit, nitong taon lang ay nagkaroon ng problema sa mga sakop ng 1985 to 1989 pensions. Ayon sa SSS, mayroon silang reposting project para sa mga miyembro na apektado ng system upgrade sa 1986 pensions. Ano ang update ukol dito at paano mapapanatag ang mga apektadong miyembro? Ano naman itong loan restructuring program na inlunsad noong lamang Abril at paano ito makakatulong sa mga miyembro ng SSS? Ilan lamang ito sa mga sasagutin ng ating panauhin sa araw na ito. Okay mga kasambahay, kasama na natin ngayong hapon si Ma'am Marisu Bugante, ang Vice President for Public Affairs and Special Events Division ng Social Security System. Ma'am, isang magandang hapon at maraming salamat sa pagpapaunlak niyo po sa ngalan ni Kuya Daniel Lason. Dahil sa pagkakataon, naibigay niyo sa amin para magbigay ng liwanag dito sa issue na nabanggit. Salamat, Ma'am. Salamat. Mga ilang taon na kayo hindi nagkikita ni Kuya? Ay, hindi. Sandali lang naman. Kami yung kanyang programa nung umaga ba yun? Opo, good morning, Kuya. Yes, good morning, Kuya. Doon sa may kape. Opo, ayun. Tuwang-tuwa ako dahil alam mo, kilala ko si Kuya Daniel. nung nasa kabilang stasyon pa siya. Opo. Aga-aga ng programa niya, alas 4 ng umaga yata yun. Something like that, ano? Ngayon Correct. Tama po kayo doon. Ma'am, nagpapaabot ng pagbati ang Kuya Daniel in his absence po dahil biglaan po nagpapasalamat at kayo po ay nagpaunlak. Alam mo si Ma'am Marisu, hindi na ako magtatanong kung ilang taon na po ito sa Social Security System, pero matagal na rin po ito si Ma'am. Matagal na po na naglilingkod si Ma'am Marisu Bugante. Kayo ay suki. yes. Suki na suki kayo, hindi lang ng aming himpilan. Halos suki kayo ng, nagpalit sila ng iba. Yan, very good. Okay, yan. Okay, ma'am, pag-usapan na natin kanina sa panimula pa lamang, binabanggit namin yung tungkol dito sa bakit naman nabura yung hulog ng ating mga pensioners mula 1985 to 1989. Hindi naman nawawala. Upgrade ng aming computer, alam nyo, yung ang SSS ay talagang kailangan talaga, nagdedepende ito sa mga computerized data, no? So kailangan natin i-upgrade yung ating server. So nung sa pagka-upgrade ng ating server, merong block of data na hindi na isabay paglipat. Kasi para kang galing sa isang makina, lilipat mo yung laman nun sa kabilang makina. So, merong parte doon na hindi sumama. Pero hindi ibig sabihin na dahil wala yon ay hindi na natin makikita yon, hindi na natin ma-retrieve kasi meron tayong mga microfilm data na dinigitize na natin. So, it's just a matter of really digitizing or re-encoding some of this data dahil hindi naman lahat apektado. Okay, ang sinasabi nyo ma'am na nag-upgrade kayo ng server, sa madaling salita, hindi na isama. Okay. Sa database kasi natin, alam nyo ang SSS isa sa may pinakamalaking database dito sa ating bansa dahil meron tayong millions of members and millions of records in our database. So sa madaling salita ma'am, for the benefit of those who are listening and watching us right now dito po sa programang Serbisyong Kasambahay, are you telling us na kahit lumabas yung balitang yon, I'm giving you 100% assurance na yung contribution nyo na yan from 1985 to 1989, hindi yan mawawala. Are you giving that assurance now? Yes, for as long as you receive the report of the company, andyan yan. So, inimpisa na natin yan. Simula pa nung 2011, inumpisa na natin yung project na yan. Merong kinreate na team para i-address yung
problema na yan dahil meron nga yung mga blocks of data na hindi na isama doon sa digitized data namin, digitized record. Kaya pagka nag-compute ka ng pension benefit or yung benefit, no, syempre hindi kasama yon. So ngayon ginawa namin, inisa-isa namin lahat ng mga retirees namin, yung mga pensioners namin na existing ngayon, inumpisan muna namin sa aming retirement pensioners at tiningnan namin yung records nila kung kompleto yon, kasi base din yun sa iyong employment history no? Kung saan ka nagtrabaho, kung meron ka bang reporting employer ng mga panahon na yon, at kung nakalatag ba yung iyong contributions dyan. So yung ganon, hinanap namin yon at in-encode namin ulit. Kaya nandun na ngayon, starting June, itong year na to, no, bale nung mga nakaraang buwan, 2 buwan na nakaraan, nagsimulan na kami bayaran yung adjustment. Kasi meron nga ibang mga pensioners natin na apektado sila dito dahil hindi nga nabilang yung mga hulog nila na yon. Kaya dahil dun sa pagdagdag na contribution, meron silang dagdag na benepisyo. So meron tayong mga pensionado na na-adjust ang pension nila, averaging 515 pesos per pensioner. So merong iba ang as low as 100, meron namang iba as high as 2,000 ang nadagdag sa pension nila. So pero ang average is about 515, and we're talking about 154,000 pensioners na retirement pensioners na nagkaroon ng adjustment. Yung iba naman hindi naman sila nagkaroon kasi hindi naman sila affected, no? So ngayon ang next phase, susunod natin yung mga death and disability pensioners hanggang middle of next year, no? Ang projection namin matatapos itong lahat dahil kasi madami naman ng pensioners natin. Isa-isahin natin yun, double check natin at titingnan kung kailangan nila ng adjustment, babayaran namin retroactively. Okay. So, dahil sa nangyari, ma'am, mayroon bang problema? Halimbawa, alam natin na napakatagal yung pag-check yan. Mga how months? How many months para at least ma-check yan? Hindi, ngayon ongoing yan. They don't have to ask or request from us. Ginagawa namin yan automatically. Okay. Lahat inisa-isa natin. So, dapat nga, good news ito in the sense na nakatatanggap na yung ating mga pensionado ng adjustment. Kaya kami lumabas para mag-announce para hindi sila magulat. Kasi meron kaming mga naririnig na mga feedback galing sa mga bangko na nagtatanong ang mga pensionado, bakit bigla akong nagkaroon ng 100,000 sa bank account ko or 120, mga ganung kalaking halaga, bakit saan galing to? Ayaw naming gastusin to, baka kung saan galing to, ganon kasi yung bangko pala hindi pa nila natatanggap yung aming advisory na just in case may mga pensioners kami magtatanong, abisuhan sila na nagkaroon ng adjustment. Kami din nagpadala din kami ng sulat sa aming mga pensioners to inform them of the adjustment in their pension. So hintayin, siguro na una lang yung pag-deposit sa account nila kaysa dun sa sulat na dapat natanggap na nila. Kaya minabuti namin na lumabas na para i-announce yon. Okay. So, that's loud and clear already. Matatapos ito hanggang next year, ma'am. Yes, What a specific month of next year? No, middle of next year. Okay, June. middle of next year. That's our target. Oo. Okay. So, doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ito ay wala na po naman kayong dapat ipangamba. Ay explanation naman ay dahil sa nag-upgrade, na po, hindi ito na-encode. Di ba dati manual tayo? Naka-encode yun. Kaya lang, alam mo, lahat ng mga digital namin data na nasa loob ng isang computer, nilipat namin sa bagong computer, hindi lahat sumama. In other words, merong portion, may gap. Yung ganon. So ibig sabihin, wala na po ito. Okay na ito. Kasi, ngayon, in-encode na namin ulit. Okay, na-resolve na ito. So, yes. doon sa mga pensioners na, more or less, mga 159,000 pensioners po ang affected. 154. So, wala na po kayong dapat ipangamba. Dahil mayroon na pong record, ha? Mayroon na pong at adjusted na yung pension nila. Correct. Mayroon ng record, in-adjusted na, at matatapos itong adjustments na ito until next year, middle of next year. Okay. Ma'am, can we proceed to the next? Okay, sandali lang. May pumasok dito. Ano ang status ng manual verification 1985-1989 contribution records para sa pension adjustment? Yun na nga yung sinabi ko kanina. That was answered already. Yes. Okay. Okay. Can we proceed po, ma'am? Let's go to the loan restructuring program. Itong loan restructuring, kung wala namang maisisingit na mga tanong tungkol dito po sa contributions na ito, ng mga retiradong, ay yung mga natin, mga pensioners, can we move? Pag-usapan natin, ma'am, yung loan restructuring program na ito na inilunsad noong April 28 hanggang 2016.
Yes. So ito ay isang 1-year program. Pwede mag-avail yung ating mga miyembro, lalo na yung ating mga members na hindi nakakabayad ng kanilang utang. So posible dahil sa maraming mga pangyayari sa ating bansa, kasama na yung lindol nung 1990, ganon, pagsabog ng tawag dito, pinatubo, yung ganon, lahat ng kalamidad sa ating bansa. Ito yung mga kadahilanan na kung bakit ang ating mga kababayan na hindi nakakabayad ng kanilang utang, na maaring nagkaroon sila ng calamity loan, nagkaroon sila ng early renewal of their salary loan na hindi nila nababayaran dahil nga dito sa mga sunod-sunod na mga pangyayari sa ating bansa. Kung sila ay nagtatrabaho sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad, man-made man or natural, at o kaya sila ay naninirahan dito sa mga lugar na to, sila ay maaring mag-apply dito sa ating loan restructuring program. Ang ginagawa nitong loan restructuring program, bibigyan ang member na pagkakataon na mabayaran niya yung utang niya sa mas mahaba pang panahon na hindi papatak yung penalty at interest na 10% per annum, kundi bababa yung interest, parang mare-restructure yung loan mo. So kunwari pagka meron kang liability na let's say 70,000 na, yung dati mong 15,000 naging 70,000, halimbawa lang dahil mga 20 years mong hindi binayaran, So ang mangyayari diyan, mamimili ka kung ano yung period of time na pwede mo siyang bayaran, maximum yata of 3 years, ganon, 3 or 5 years, ganon, So at merong amortization yan, makikita mo na mababa, affordable na babayaran niya. The moment na nabayaran na niya fully yung kanyang principal plus interest, ang penalty ay i-waive na. Wow. Oo. So malaking bagay. Malaking bagay yan. Pero kailangan hindi siya magdi-default. So kung ano yung sinabi niya na ito yung period na babayaran ko siya. Ito religiously you're going to pay it. Yes, oo, ganon. So, yung default, ibig sabihin, halimbawa, ganito na yung naging usapan ninyo, halimbawa, you're going to pay that within 3 years or 5 years. Mayroon ba 3 years, ma'am? O 5 years? May 3 years, okay. So, ibig sabihin, religiously, you can pay that. Yes. Na walang palta, na wala kang... At kung halimbawa, tumigil ka at hindi mo tinuloy, babalik ka ulit sa dati. Ayun. Naku, napakahirap naman pala nun. Kung ako itutuloy-tuloy ko na yung pagbabayad. Otherwise, yung 20,000 mo na magbabayad ka na doon, hindi mo na nabayaran for several years at 70,000 na yan, ay malaking bagay because of this loan restructuring program. Yes, that's right. At saka, meron namang iba na affordable naman sa kanila kung babayaran lang nila yung principal plus interest kaagad. So, immediately, wala na rin yung penalty. Wow, okay. Yung penalty niyan, ma'am, is how much? Ang penalty kasi 1% per month of the day. So, sabihin, that's 12% per year. Annum, So, medyo mas mataas siya sa interest. Okay. Ma'am, may pumasok na tanong. Ano ang requirements? So, ibig sabihin, ito siguro ay talagang kailangan na ay ayos yung kanyang loan. Ano ang requirements na dapat ihanda pag magpa-file ng LRP? Ang kailangan lang doon, fill upan niya yung form. So right there and then, meron tayo, pagka pumunta ka sa branch, i-determine nila, titingnan nila yung loan history at sasabihin nila, you are qualified, ito na yung fill-upan mo yung form. Tapos pagka right there and then sasabihin sa'yo na approve or hindi approve yung loan application. So pagka approve yung loan mo, you have 30 days to settle. Kung nara sinabi mo na outright payment, gusto ko bayaran na to kaagad. So pagka right there and then pumunta ka, sasabihin sa'yo, you have 30 days to settle this. So kung gusto mo right there and then, bayaran mo na rin. Or kung gusto mo pang ipunin yung pera mo within a few more days, then you have 30 days within which to pay that amount that you're supposed to pay. Ganun yon. So, wala namang masyadong mga requirements except that na fill upan yung form, yung application form, kasama na din dun yung statement of loan balance, tapos yung affidavit of residency. Kasi titingnan natin kung ikaw ba ay nakatira o nagtatrabaho sa isang lugar na naging affected ng kalamidad. Ganon. So, kasama na yun yung Zamboanga siege, pati yung earthquake sa Cebu, pati sa Bohol, kasama din yon. Yung mga recent na mga kalamidad, kasama din yon. Mga ilang days, ma'am, ang pagpa-filing? 1 year to 1 year. Okay. So, nag-umpisa nung April 2016 hanggang April 2017. Okay. Take note of that. Yung
Late na yan. Ayan. Pero wag na nilang hintayin yung last minute. Opo. Oo. Kasi pag last Oo. minute, baka mamaya may mga requirements kayong dapat na hingin. Yes. Okay. At saka nga pala, pagka yung halimbawa yung member ay wala dito, siya ay isang OFW o kaya seaman siya, wala siya dito, no? Ngayon sasabihan niya yung misis niya, ikaw na lang mag-apply on my behalf, ganon. Kailangan merong special... Pwede rin po yun, ma'am. Pwede rin po. Kaya lang kailangan may special power of attorney na kailangan ay kunwari pag OFW siya, dapat pumunta siya dun sa embassy natin or consulate, no, na kung saan kukuha siya ng authentication ng special power of attorney na yan. So kung malayo naman siya doon, halimbawa ang pwede naman lang siguro kaya may maaga pa siyang, may pagkakataon pa siya dahil isang taon naman yon na ayusin yung kanyang SPA na kung gusto niya dito sa Pilipinas may kausap siyang abogado dito, di ba? So o kaya uuwi siya sa Pasko, gawin na niya. Ganon. Prepare na lahat ng mga documents. Okay. Unless mayroon tayong papasok na mga katanungan patungkol po diyan sa loan restructuring program, can we proceed about the pension hike, ma'am? Diba, marami tayong mga kababayan na they were hoping that time na yung 2,000 pension across the board na dagdag ay magagawa yan. Give us update on this, Ma'am Mariso. Well, hindi naman nagbabago yung ating position dyan. Tulad ng sinasabi namin dati, kung kahit kami, gusto din naman namin pabutihin yung benepisyo ng ating mga miyembro, no, kung makakayanan ng pondo. Kaya ang inaasahan sana namin, kung meron mang mga pagtataas na ibibigay sa ating mga pensyonado, kaya sa ating mga miyembro, dapat meron din kaukulang source of fund na kung gagawa ng batas, specify din paano natin popondohan yan. Kasi mahirap yung isusugal mo yung pondo ng mga naghuhulog ngayon. So sabi nga namin, wala namang kaming objection basta halimbawa sasabihin natin sa ngayon, halimbawa ngayon ipupursue yan sa bagong kongreso, sasabihin natin dito sa mga naghuhulog na mga actively paying members, payag ba kayo na magbayad ng 10 piso bawat araw? Example lang, no? Para sa mga lolo at lola at para din sa inyo pagdating ng araw pagka kayo ay naging pensyonado na rin. Willing ba kayo na magdagdag ng 10 piso araw-araw sa hinuhulog nyo sa SSS? Kung sasabihin ng mga miyembro, okay lang sa amin yon, walang problema yon, makakayanan ng pondo na magbigay ng dagdag benepisyo. Okay. Mga kababayan, mayroon tayong pumasok na tanong sa mga nanunood at nakikinig ng serbisyong kasambahay. From Jeremy of Quezon City, paano malalaman kung affected yung pensioner sa adjustment na ginagawa niya? Sige po, andito pa si Ma'am Marisu Bugante. Yes po? Malalaman niya kung affected siya, kung nakatanggap siya ng adjustment. At makikita niya yon sa bank account niya na bigla na lang meron siyang tumaas yung pension niya, lumaki, nadagdagan ng let's say 1,000 o nadagdagan ng 500 o di kaya tapos nagkaroon siya ng back payment na lump sum, no? So yan ang mga senyales na nagkaroon siya ng adjustment. Okay. That's a sign daw po na nagkaroon kayo ng adjustment. Ma'am, nakakakanta ka pa ba ngayon? Nakakanta naman ko. Pero hindi naman gaano. Mamaus na ako Oo eh. nga. Kumusta na po kayo, ma'am? Kumusta na yung kalusugan? Okay naman. Thank you very much. Yes, thank God. Getting better. Salamat naman sa getting Diyos. there, yes. Pero nakakakanta pa kayo? Nakakanta pa naman. Ikaw lakay Sinabi mo sige. Bakit nakikinig sa atin si Lakay? Alam mo sila kay ma'am, nagkasalubong kami. I understand guest nyo mamaya kay kuya, si Ma'am Marisu. Tanungin mo kung pwede pa siya doon sa kantahan namin. Okay. One of these days, magkantahan tayo. Oo. Thank you very much, ma'am, sa pagkakataong ito para sa mga nanunood. Ma'am, anong changes so far? No changes at all? Diyan po sa Social Security System. Ito po yung pagkakataon nyo na banggitin dito sa ating mga kababayan. Well, ang inyo pong SSS ay magse-celebrate na po ng 59th anniversary sa September 1. We will be turning 59. Ganun na po katanda ang SSS at malapit na mag-senior citizen. Ano po? At meron kaming mga activities for our members. No? So as katulad ng nakagawian namin tuwing September 1 ay nagkakaroon kami ng Members Day sa lahat ng branches namin. Ibig sabihin, meron kaming mga pakulo, meron kaming mga iniraraffle, mga giveaways ng mga tokens, ganyan sa ating mga magkaroon ng konting kasiyahan. At siguro hindi ko naman ipipreempt pero i-announce namin ito formally. Pero para dun sa mga gustong mag-apply ng LRP,
sa susunod na buwan ay magbubukas kami ang aming mga branches, selected branches sa Sabado para lang mabigyan ng pansin or matanggap namin ang mga applications ng mga nais mag-LRP. Thank you very much. So every Saturday open po yan those who are interested of applying for the loan restructuring program. Okay. Again, would like to thank Ma'am Susie Bogante, the Vice President for Public Affairs and Special Events ng Social Security System. On behalf of Kuya Daniel Rason po sa programang Serbisyong Kasambahay, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat din, Kuya Daniel, at syempre sa inyo, Ate Ani. Hindi man Ate Ani lang. Sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para magbigay ng impormasyon tungkol dito sa mga programa ng SSS. Magandang hapon po. Give my regards po sa inyong lahat doon, sa ating mga kasama at mga kaibigan from the Social Security System. Maraming salamat. Okay, umpisahan na natin ang service on the dot. Okay, mayroon po muli tayong drug user na gustong sumuko. Siya po ay 10 years na gumagamit ng shabu. Ang huling gamit niya ay kahapon lang. Tigas ng ulo. Yan. Narehab na siya last year sa HRMC San Rafael. Nako po, talaga naman. Tigasin ba to? Imagine, kahapon lang siya huminto. Naku, talaga naman. Alam mo, last time, mga kasambahay, dun sa mga nanunood at nakikinig, di ba tinatanong ng Kuya Daniel dito sa programa, bakit gusto nyo ditong sumuko sa UNTV? Bakit gusto nyo sumuko dito sa programa? Mayroon mga pamamaraan, may mga procedures na ginagawa po ang ating gobyerno para dyan. Pero gusto nilang sumuko dito. First and foremost, tatanungin na natin ito on the spot. On the spot. Isang magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din naman po, ma'am. Tama ba kahapon ka lang? Opo. Kahapon ka lang huminto? Opo. Tigas mo rin Malakas lang po loob, ma'am. Malakas lang po loob. Left and right na yung nababaril, left and right na yung napapatay. Malakas lang loob at may takot po. May takot. Ay, salamat naman sa Diyos. May takot ka na mamatay? Hindi lang po sa akin, pati sa pamilya ko po. May pamilya ka na. May asawa ka? Meron po. May anak ka? 4. Ilan ng anak mo? 4 po. Grabe. So, doon sa 10 taong ka gumamit, ilang beses ka gumagamit araw-araw? Hindi, sa one week po mga 4 times. Yun totoo, 4 times lang? May higit pa po. Minsan, higit pa mo, ma'am. Minsan, umabot po, everyday. Mayaman ba kayo para magdroga ka araw-araw? Hindi naman po. Saan ka kumukuha ng pera araw-araw? May trabaho po ako sa kapatid ko. O sige. Pag mo nang banggitin yung iba pang detalye, hindi na. Ang importante doon, gusto mong sumuko. Bakit dito sa programa? Bakit? Natatakot ka ba doon sa Parang gano'n na nga po. Ayan, sige. So that's the problem. Okay, sandali lang. Si Superintendent Gilbert Cruz, ang director ng PCRG, nasa linya natin. Superintendent Gilbert Cruz, magandang hapon po. Live muli kayo sa programang Serbisyong Kasambahay po ni Kuya Daniel Rason. Magandang hapon. This is Annie po, Superintendent. Magandang hapon po at sa inyo, Madam Ani, magandang hapon po. Opo, sa ngalan po ni Kuya Daniel, kami po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat naman nakikinig sa inyo po. Superintendent, this is not the first time po na nagkatalamitan po ang programang ito at si Kuya Daniel, ganun din po at kayo. Noong una po na may nag-surrender, tinatanong nga po ng Kuya bakit dito po nag-surrender. Ito po mayroong bagong surrendery. Tinatanong namin bakit dito, natatakot sila, baka daw po mapatay sila kung sa iba sila susurrender. Superintendent, ito po ay 10 years nang gumagamit ng shabu. Pero the last time na nakabili siya ng shabu ay yesterday. Sabi ko nga, ang lakas ng loob nito. Left and right na yun nakikita natin na napapahamak dahil doon sa shabu. Pero siya, kahapon po nakabili pa siya. Colonel? Opo. Oo nga, tama ko yung sinasabi niya. Medyo malakas ang loob niya at baka naman may tama pa rin yan at napapraning lang. Pero check ko natin. At the same time, tulungan na rin po natin kung talagang pusang loob po yung ginagawa niya na yan. Pero kung ang ginagawa niya po ngayon parang nagdududa lang siya kasi yung pagdududa isa sa side effect siya nung sobrang paggamit ng shabu, yung tamang duda.
Kaya siguro, obserbahan po natin, pero kagaya ko na sinabi ko kanina, ganun din, itutulungan natin yan since sumurrender siya. I-document po natin yan at the same time, aalalayan po natin yan sa pag-turnover sa kapulisan at gayon din po sa local government. Kung sa Quezon City po siya o kung saan po siya nakatira. Okay. Colonel Cruz, since po ito ay from Marikina, mayroon na rin po tayo makakaugnay ngayong hapon. We're getting ready if Mayor is available. Pero kanina po si Mayor ay sabi niya for how many days na siyang pagod dahil nga po doon sa pagbaha. Nag-designate po siya ng isang counselor niyo po, si Councilor Manuel Sarmiento. Siya mismo po ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs in Marikina City. Hang on for a while, Superintendent, para at least mapakinggan nyo rin po ito, Colonel, habang nandito sa atin itong surrendery. Councilor Manuel Sarmiento, magandang hapon po, sir. Yes, magandang hapon. Opo, dito po ito sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Nasa kabilang linya po si Superintendent Cruz. Gilbert Cruz. Yes, director po ng PCRG. Nagkakausap na po kami dahil dito sa pag-surrender na isang tao na ito. Mula naman ito sa lugar ninyo. Sabi kanina, minention ni Colonel Cruz na kailangan din natin dito yung local government. At ito na nga po, kayo yung representative ni Mayor Teodoro a while ago. Marcy. Okay, Mayor Marcy a while ago. Colonel Cruz, if you're listening right now at hindi ka pa nawawala dyan, andito na po si Councilor Manuel Sarmiento. Go ahead, Colonel. Sir, ganito po. Siguro, initially, dalhin lang muna po dito yung tao, i-document lang po namin. And then, ita-turn over po namin sa kapulisan. At the same time, since ang local government din po, sila rin po ang isa sa mga nangunguna dito po sa kampanya natin, sa mga surrenderies. Magiging part po kayo at surrender din po namin para sa eventual monitoring po kung saang barangay po siya nakatira. Okay, Councilor? Colonel. Yes. Gagawin natin sa ating local city government, no? Masiguro natin ang kanyang kaligtasan. Tapos, after they surrender, gagawa natin ang programa paano sila maka-recover o ma-rehab natin o mabigyan natin ng mga programa. Hindi lamang pagkatapos ng surrender, dapat meron silang counseling, dumaan sila ron sa mga ibang aktibidades para mas lalo silang magkaroon ng bagay na pinagkakaabalahan. Okay, that's correct. Tama po 'yan kasi pag yung utak at saka yung tao na walang trabaho the whole day, ang daing-daing naisip, ganoon ka ba, 'di ba? Okay, ganito rin po ito, Councilor, itong sumusurrender sa atin. So, maliwanag po mula dito po sa amin, dadalhin namin ito sa office po ng Krame kay Director Gilbert Cruz and then diyan po sa office ninyo, Councilor Manuel Sarmiento. Yes, okay, oo. Okay. So, Director Cruz, thank you very much, sir. Expect us tomorrow in your office, sir. Yes, ma'am. Thank you very much. Lahat po ito ay documented po, sir. Yes, ma'am. Opo, maraming salamat. Senior Superintendent Gilbert Cruz, Director ng PCRG. Councilor Manuel Sarmiento. Yes. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you very much. Expect us tomorrow po. Sa UNTV. Oo. Basta paano nila yung mga papeles kao lang pangangailangan. Opo. Kasi ang ano nila, sir, is to yung safety nila. Yung safety na hindi sila mapatay. May takot din pala sila, no po? May takot din pala. Yes. Councilor, my regards to Mayor Teodoro. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat din. Opo, 3 araw na yata walang tulog. Dahil doon sa baha. Kumusta na po? I'd like to take this opportunity, sir, very quickly. Kumusta yung lugar ninyo ngayon sa baha? So far naman, okay naman. Kumababa na yung tubig. Tapos yung mga nag-evacuate, pabalik na sila sa kanilang mga sarili-sariling tahanan at nagbabasahan sila para linisin ng kanilang mga gamit. At yun, para mamuhay ng normal muli. Thank you very much. At least nakaidlip na rin si Mayor sa kanyang busy schedule. Councilor, again, ang pagpapasalamat po ng programang ito sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason na pansamantala nating pinanganan yung programa. Maraming salamat po.
Maraming salamat. Thank you very much, Counselor. Mga kasambahay, ikaw, ready ka dyan? Sana magbago ka na. Ha? Sayang. Apo. Sayang, ilang taong ka na? 36 po. Kita mo na yan. 36, mas matanda pa sa'yo si Jong. Ha? 36 ka pa lang, imagine May pagkakataon, bago ka na, sindili. Sa aming pagbabalik, hataw na tayo sa pagbibigay ng libreng serbisyo. Kaya, wag po kayong alis. Serbisyong kasambahay sa pangalan pa rin ni Kuya Daniel Rason. Bahagi po ng ating programa ang pagbibigay ng mga impormasyon na makakatulong sa mga matatanda. Yan po ay sa pamamagitan ng ating segment na Senior Moment. Kaya ngayon, sa lahat ng ipinanganak noong 1956 pababa, panoorin niyo po ito. Sa Pilipinas, kapag tumutong ka na sa edad na 60, karapat-dapat ka nang makatanggap ng mga benepisyong eksklusibo para sa mga senior citizens. Ngunit hindi lahat ng mga katandaan ay alam ang kanilang mga karapatan at benepisyo tulad na lamang ni Aling Daisy. Hindi po masyado lang karapatan ng senior citizen kasi hindi po masyadong lumadamag. Nabalitaan ko lang ito na pwede palang mag-pension ng mga senior citizen na walang SS, walang GSIS, gano'n. Pero dapat to, kasi lalo na kami may mga kapansanan, di ba? Lalo na pag disability ako. Wala akong income, source of income, wala akong ambag ng gamot. Gano'n, di ba? Kaya nga mahirap din sabi ko nga, paano kaya ako mabubuhay? Ngayong hapon, sa Senior Moments, upang mapaglingkuran natin ang ating mga kasangbahay na senior citizens sa tulong ng Office for Senior Citizens Affairs ng Quezon City, ay aalamin natin kung ano ang mga karapatan at benepisyo para sa ating mga lolo at lola. Ang 20% discount nila ay unang-una pagbili nila ng gamot with prescription, with booklet. Automatic yun, mabibigyan na sila ng 20%. Lahat ng consultation, sa hospitalization, kasama yung 20% doon. Sa mga pagkain, sa restaurant, ang 20% ay talagang binibigay ng mga establishment. Meron po kaming board na mag-aasikaso sa mga complaint ng mga senior citizen regarding po sa mga discount. Sa batas nakalagay yung individual consumption. Ibig sabihin, yung senior lang ang pwede maka-avail ng kanyang discount. Exempted sila sa pagpa-file ng income tax. Tapos lahat ng kanilang earning, halimbawa, meron silang earning coming from the government, tax exempt yun. Hindi sila magbabayad ng kahit 10%. Pag tugtog nila ng 60, meron na sila agad automatic sa national government, lalo na magkakaroon sila ng social pension ng 500 pesos a month. Yung mga indigent sila entitled dun sa social pension na ibinibigay ng government. Sila lang po ang entitled dun. Basta sinabing indigent ka, you are entitled to that. Express lane, automatic na yun dahil lahat naman ng establishment alam naman na pag senior citizen, yung pregnant, yung disabled, automatic yun, meron silang special lane. Ngayon, pag hindi nila binigay yun, pwede silang i-complain ng senior na hindi sila binibigyan ng express lane or special lane sa kanilang establishment. Ang senior citizen, hindi mo kailangan na dadalhin mo yung ID, yan bawa pag bibili ka ng gamot. Any identification, government IDs issued, pwede mo ipakita yan sa establishment na ikaw ay isang senior na. Kasi yung iba, pag hindi nila dala yung kanilang ID ng senior citizen, hindi na sila makabili ng gamot, natatakot sila, baka hindi sila mapagbilan. Pero any documents issued by the government,
na ikaw ay senior na, pwede mong ipakita yon sa establishment. Ang requirements lang po na hinihingi ng OSCA sa lahat ng tumungtong ng 60 years old, yung kanilang birth certificate or any government ID to prove na ikaw ay 60 years old na, yung COMELEC ID, PhilHealth, or any documents na magpo-prove na 60 ka na, pwede mong ipresenta sa amin at mabibigyan kayo ng ID, mga booklet, para gamitin nyo as senior citizen. Lahat ng OSCA sa buong Pilipinas ay gano'n ang requirements. I-produce nila ang mga kanilang ID at pakita na sila ay 60 years old na. Okay, yun po ay para sa mga 60 years old. Malayo pa tayo doon. Salamat sa Diyos. Pero yun, thank you very much po. Okay, kasama na natin ngayon si Leonisa Ramos, 39 years old. Noong January 8 po, lumapit siya sa Action Center. Nanay niya ang lumapit dahil sa kinasangkutan ng kanyang anak na kaso. Napagbintangan kasi siyang nagnakaw nagnakaw po. Yung amo ang nagbintang at pinakulong siya. Kaya umiiyak yung kanyang nanay. Siya po inilapit ng Action Center sa pamagitan naman po ng Law Center ni Kuya. Na marami po tayong mga abogado dyan sa Law Center ni Kuya at kinabibilangan ni Attorney Pablo Ahesta. At nito lamang August 4, nawala na yung iyak ng nanay. Ngiti na ang pumalit sa kanya. Buti na lang, kompleto yung ngiti niya. Sa bisa ng napawalang bisa ang kasong isinampa sa kanya. Thank you very much kay Attorney Pablo Ahesta. Nandito siya, ha? Isang magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din po. Yan. Nawalan ka na ilang timbang nung nasa kulungan ka? Po. Nakakulong ka, di ba? Opo. Naikulong ka ng ilang araw? 3 weeks po. 3 weeks? Opo. Dati mataba ka? Mataba? Mataba po talaga ako. Oh, dahil nakulong ka, nabawasan ng timbang mo. Lalo po ako lumalobo. Aha. Nung lumapit yung nanay mo sa Action Center, nung umiiyak dahil sa napagbintangan, na nagnakaw ka, ano yung nasa isip mo na nasa loob? First time ka nakulong? Opo. Anong papakiramdam ng nakulong na pinagbintangan na hindi ka naman nagnakaw? Wala po. Umiyak lang po ako na umiyak noon kasi po unang-una po hindi ko ginawa. Mm-hmm. At saka po, paano po kung magnanakaw? Hindi nga, kung kailangan ko po ng pera, pwede po kung mag-cash advance po sa kanila. Anong binibintang ngayon ng ninakaw? Sing-sing po. Sing-sing na 9 diamonds po. Yun po yung nasa kamay nila. At saka po yung isa pa pong sing-sing na with ruby daw po. Mm-hmm. Tapos with diamond. Pero hindi ka naman nagnakaw. Hindi po. Okay. Ilang buwan bago ka nakalabas? Buwan lang yun? Ano po, 3 weeks po ako nakakulong kasi po. Tapos ngayon napakawalan ka na. Opo. Dahil kay Attorney Ahesta sa Law Center ni Kuya. Ano po yun, nakapagpiansa po si Mama. Pagkatapos noon ay na-acquit ka tuluyan na. Opo. Ayan. Salamat sa Diyos. Ayan. Narito ka para magpasalamat? Opo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos at kahit nang nagkaroon po ako ng problema malaki, napawalang sala po ako sa tulong po ni Kuya sa Action Center po at saka po kay Attorney Pablo Ahesta po. At sa inyo rin po. Action Center ni Kuya. Action Center ni Kuya. At salamat sa Diyos. Salamat, ha? Salamat nga po sa Diyos. Mamuntakin mo, pinagbintangan ka, hindi naman totoo. Tapos nakulong ka pa. Naku po, ang hirap noon. Salamat sa Diyos. At naging instrumento. Yung maliit na instrumento ang programang ito, sabi nga ng Kuya, para naman makatulong sa inyo. Unang dapat pasalamatan ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat. Isa sa mga dapat naman nating bigyan ng espesyal na atensyon at pagmamahal ay ang mga bata na kung tawagin ay physically and mentally impaired. Sila kasi ang may karapatan ding mamuhay ng normal at magkaroon ng edukasyon. At ito po ay tutugunan ng Rotary Club of Hiyas ng Maynila. Panoorin po natin ito. Isa sa malapit sa puso ng mga miyembro ng Rotary Club of Hiyas ng Maynila, District 3810, ay ang Chosen Children Village Foundation Center, na isang center for abandoned and physically, mentally challenged children. Laki ng pasalamat namin na nandito kayo at binibigyan nyo din kami ng chance. Makikita din ng ibang may puso to help other people, not only children with special needs.
Bagamat may mga pagkakataong na pagkakaita ng tulong ang ilan sa mga batang may kapansanan, katulad nila, sa tulong ng Rotary Club Umhiyas ng Maynila ay nabibigyan ng sapat na atensyon ang mga kabataan na nasa ilalim ng CCV Foundation. So rather than the club spending on itself, we decided it's better to share what we have with these children. It's one of our focus right now to pay attention to the club and the needs of the club and what we can do for other people. Right now, we are participating in district activities under District Governor Ernest Uyet. We're spending a lot of time in educational programs. And actually, the proposal that came out of our strategic planning today is to set up a mobile library to bring it to children in public schools who don't have the resources. We've also supported OSPED School. We put up a resource center there in one of the public schools in order to improve the education of these children. Ilan din sa mga members ng club ay pinipiling dito ipagdiwang ang kanilang kaarawan kasama ang mga kabataang kanilang nililingap. Chosen Children Village is an institution wherein they are helping mga batang kagaya nila who has special needs. Not everyone is actually taking care of special children like this one. So this institution is it plays a very important role in the community kasi they give special attention sa mga batang kagaya nila. Thank you very much to NTV for covering this special event, and we hope to be partnering with you again in some of our future activities with the Rotary Club of Umhiyas ng Maynila. Thank you, Rotary. Maraming salamat yan sa inyo po. Imagine yung mga pagdiriwang nila ay doon na ginagana para makatulong. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman, narito si Mr. Villa Velez and Fred Jimenez. Ayan, si Mr. Fred Jimenez hindi na... Ikaw si Mr. Jimenez, ano? Mr. Villa Velez. Si Mr. Jimenez hindi na nakapasok. Mayroon silang inilapit na reklamo tungkol sa sahod nila. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. Live kayo ngayon sa serbisyong kasangbahay sa programang ito ni Kuya Daniel Rason. Magandang hapon din po. Yung problema ninyo na hindi kayo nasasahuran? Kanina po, pumunta po kami sa kumpanya. Well, don't mention the name of the company. Pag walang banggitin yung pangalan ng kumpanya, sige po. Pumunta po kami kanina sa kumpanya namin para kunin po yung sahod. Ngayon po, nandun po yung may-ari, kaya hindi na po kami pumasok doon. Ngayon po, tinext na lang po namin yung admin, sabi nila hindi daw po namin makukuha yung yung sahod namin sa ngayon. Bakit daw po naman? Po daw po hindi pa po nila kikwenta yung mga gawa namin kung ilang araw. Samantalang madali lang naman po tandaan yun. Kasi 7 araw lang po yun. Yung pinasok nyo? Opo, ma'am. Para pahirapan naman ng computation. Opo. Kung 7 araw lang naman yung pinasok, di naman mahirap computin. So, sige, wag ka naman problema doon. Kanina kausap na po namin. Pumunta kayo at makukuha ninyo yung sweldo ninyo. Sige po, salamat po. Ayan, talaga naman, napakadali lang naman. Kausap, mabait naman, di ba? Kausap kanina, ng Action Center ni Kuya. Tama po ba na hindi na makukuha dahil hindi pa nakukompute? Ilan ba yung kukumputin? Oo nga naman, 7 days lang naman. Okay, tinawagan na po yung kumpanya. Pwede nyo makuha ang sahod ninyo, ha? Kung makakahabol kayo, pwede pa kayong kumabol, kunin nyo na yung sahod ninyo. Salamat po. Okay na po sila. Ha? Okay na sila na kunin nyo yung sahod ninyo. Salamat po sa Diyos at naging instrumento ang programang ito ni Kuya Daniel. Mr. Villa Velez, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Okay, wala tayong oras. Tama ba? Wala na tayong oras. 5:42, ayun ha. Hindi katulad nung nakaraan ha, na umabot ng 6 o'clock. Kaya nagtago kami ni Miss Cathy Javier Jimenez. Hindi kami nagpakita kay Kuya. Sobra na sa oras. Pansamantala po tayo nagtatapos, pero ipagpapatuloy po natin ang serbisyo bukas. Loobin po ng Diyos, 4:30 to 5:45 in the afternoon. Dayan Kainya and Rome Trabalho sa lahat ng staff, si Shelo at saka si papaalam na daw po kami. Sabi ni Jong, ayan. O sige, babatiin na lang daw muna sila Jojo, si Jong, si Alex. Sino pa itong nasa isa?
Ayan. Roland, thank you very much. Ferdy, thank you. Maraming salamat din kay Jeff Roxon. And of course, kay Teen Paglinawan. Thank you, Nonoy, Ronald Tabian. Thank you, Shelo. Maraming salamat sa iyo. And Diosa Ibanez, thank you. And sa lahat ng mga kasama natin, kay Lynn. Si Lynn? Si Lynn Apinado at saka si Rose. Yan. Birthday ni Rose? Ayan, pa-Daniels ka. Pa-Daniels ka. Ayan. Oo, si Adrian. Of course, lahat ng mga kasama natin. Si Alex. Ayan, si Alex. Kasama natin yan. Of course, sino ba nakikinig? Nanonood? Ay, si David. Ano pa? O sige. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, mga kasambahay. Gaya ng laging sinasabi po ni Kuya Daniel, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkasangkapan po sa ating mga kaliitan upang makaabot sa ating kapwa ang kanyang kabutihan sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan. Kaya, hayaan niyo po na kay aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, relihiyon, sektor o kalagayan sa buhay po, dahil iba ang serbisyo.